Hello mga loves and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video ay mag-update po ulit ako ng panibago about po dito kay Cash Express Online Loan Application. Dahil nga po marami pa rin po yung nagtatanong sa akin, nagpi-PM sa akin at ganoon din po dyan sa comment section. So may mga nagtatanong pa rin po kung kumusta na nga ba daw yung account ko dito kay Cash Express. So nasettle ko na nga ba daw siya or until now, unsettled pa rin. Hindi ko naman po ito pinagkakaila sa inyo at hindi ko rin ito inililihim kung ano na nga ba yung naging status ko dito kay Cash Express after nga po na makapanghiram ako dito ng pera at umabot na po ito ng 1 year and 6 months ngayon na unsettled pa rin. So dahil nga po maraming nagtatanong kung may harassment na ba daw ako dito natatanggap at ano-ano na nga ba daw yung mga harassment or yung treats na natatanggap ko mula sa kanila pong mga ahente at kung na-home visit na nga ba daw ako. At dahil nga po masyado akong nanahimik at naging kampante dahil nga po sa mga update ko noong mga nakaraan ay hindi ako nakakatanggap dito ng text messages or at hindi rin ako dito nakakatanggap ng harassment or mga paniningil mula sa kanilang ahente, even doon sa ahente nila na tumawag sa akin bago mag-disburse ng pera. Hanggang ngayon is napag-isip ko nga po, bakit kaya kahit yung ahente na yun na nakausap ko bago mag-release ng pera ay hindi man lang nagpo-follow up sa akin or hindi man lang nagte-text or hindi man lang tumatawag. So, ayun nga lang ko. So, matagal na rin po yan na naka-active yung cellphone number na ginamit ko sa pag-register sa kanila at even nga po yung email address ko, ayun, meron din po ako na naipasa sa kanila upon filling up nga po ng application. Pero hanggang ngayon nga po, so 1 year and 6 months na ngayon. So ayan, nung binuksan ko nga po yung account ko ulit dito kay Cash Express. So kahapon lang po yan. So ganun pa rin po, same status pa rin yung nakalagay. Nandun pa rin ako. Nakalagay pa rin sa record ko yung sold. As usual pa rin nakalagay is minimal payment ko nga po ay 24,905.4 at yung the body, yung principal amount na nahiram ko nga po dito ay 3,000 and then fine nga daw po ay 5,040 at extra fine nga daw po ay 6,000 at full repayment ko na nga po noon is 24,905.4 at yung date of assignment ko ay November 30, 2023. So ito nga po yung time na na-forward na nga po ng Cash Express sa MBA Consult PTE Limited. Ito po yung na-forward after 6 months nga po na hindi na po ako nakapaghulog dito sa kanila. So, mahirap po kasi dito kay Cash Express. So, hindi po sila tumatanggap or hindi nila tinatanggap yung any amount na gusto mong ibayad sa kanila. Dahil nga po, meron na kaagad silang nakalagay na exact amount kung magkano nga ba yung babayaran mo o yung huhulugan mo. So, kaya nga po nangyari na hindi na nga po ako dito nakapaghulog dahil nga po, tourist lang na na-delete ako dito. So, ang laki na kaagad nung patong doon sa repayment ko. At bukod dyan, nung umabot ng 5 days, so mas lumaki na po. So, kaya nga po, hindi ko siya nabayaran kaagad nun. Dahil nga po, nalakihan na ako doon sa repayment na hinihingi nila sa akin. Hanggang nga po, so umabot na siya ng months. And umabot na siya ng 6 months at umabot na siya ng 1 year at umabot na nga po siya ng 1 year and 6 months ngayon nung i-check ko ulit yung akin pong account dito. So until now mga loves, so unsettled pa rin po ito sa mga nagtatanong dyan. At hanggang ngayon po ay wala po ako ditong natatanggap na harassment at wala rin po akong natatanggap na mga letters regarding po dito sa unsettled account ko. So, wala rin ako at hanggang ngayon ay wala pa naman pong nag-home visit sa akin. Nagtataka man, so wala rin naman akong choice kundi nga po is maging kampante lang at antayin na lang kung mag-update pa rin ba sila sa akin. Dahil yung cellphone number nga po na ginamit ko sa kanila sa pag-register ko, ito na nga rin po na ginagamit ko ngayon. Active pa rin naman po yung email address na
nilagay ko doon sa application nila. Kaya naman sa mga kapwa ko borrower nga po na nakapag-comment din o nakapangutang din dito kay Cash Express. Ito na nga po yung naging status ko hanggang ngayon. So unsettled pa rin po yan at wala po akong natatanggap na harassment or mga text or follow-up text and calls mula sa kanilang ahente, even doon sa ahente na nagkausap ko before na mag-release sila ng pera noon. At wala rin ako dito na-receive na email at wala pa rin naman pong home visit na nangyayari. So, malapit lang naman po kami. So, actually, Laguna lang naman po yung area ko. So, malapit-lapit within Metro Manila. So, kung talaga nga po na kakandak sila ng home visitation, so possible naman po yan dahil malapit lang naman po kami. Pero until now, so kakahintay ko, di naman ako dito naalis sa bahay at yung school dito sa amin ay malapit lang naman. So, wala po namang nag-home visit. So, at even nga po doon sa mga contact list na nilagay ko dahil mga kapatid ko naman po yung nailagay ko na contact person dito. So, kapag tumatawag sila, so kapag nagkakausap kami, so wala naman po silang nababanggit na may tumatawag sa kanila na unknown people para po magtanong regarding nga po dito sa unsettled account ko sa kanila. So, ayun na po nga po mga lives ko. So, para naman mabigyan ko rin po kayo ng lakas ng loob at ng hindi po kayo na-stress dito kay Cash Express dahil alam ko nga po, ang dami na po dito nakapag-engage at marami na rin po itong nahatak na mga borrower si Cash Express dahil nga po sa pa-zero interest nila sa unang loan. Pero nga po kapag nakahiram na kayo dito ng pera, doon mo nga lang po malalaman na loan shark siya at malaki yung interest na pinapatong nila dito every time na ma-delay po kayo dito ng repayment. So, hindi maganda dito kay Cash Express dahil nga po hindi mo malalaman na loan shark pala siya until or after nga po na ma-receive mo yung pera. Doon mo lang po malalaman na gano'n yung sistema at yung patakaran ng pagpapautang nila. So, hindi siya magandang hiraman mga lives ko. Sana naman po sa mga iba pa po na gustong mag-attempt na manghiram dito ng pera kay Cash Express, so kung manghiram po kayo dito, bayaran nyo na po kagad at huwag nyo na pong piliin installment basis dahil doon po talaga kayo sobra na mabibigatan. Kung nakakatanggap man po kayo dito ng harassment or ng mga letters, at tinatakot kayo ng Cash Express agent. So, ayun na nga po mga so huwag po kayong matakot. Huwag po kayong padadala sa inyong pong emotion na matatakot kayo dahil nga po alam din nila ng mga ahente na yan na illegal sila. So, kung nararamdaman mo yung takot, na singilin ka, na iharas ka ng ahente nila, so ganun din po yan. Ang nararamdaman ng mga ahente na maniningil sa'yo, mga takot din po yan na magpakita at na mag-conduct sila ng home visitation dahil alam nga naman nila sa sarili nila na illegal yung company na hinahawakan nila. Huwag po kayong matatakot, huwag po kayong magpapa-stress. Dedmahin nyo na lamang po yung kapag nakakatanggap kayo ng harassments sa mga online loan apps na pagkakautangan nyo, i-deactivate nyo na po muna yung mga SIM card nyo for at least 2 to 1 month. Dahil magsasawa rin po sila ng pag-follow up sa'yo at yan lang naman po ang kaya nyo lang gawin, yung manakot at bigyan ka o padalhan ka ng mga treats na hindi po lahat yan totoo. So, yan lang po yung kaya nilang gawin dahil hindi po naman talaga nila yun magagawa na mag-home visit dahil nga po kapag nag-home visit nga sila, so may possibility po yan na matakot sila dahil nga po takot din sila na mabarangay sila or malaman na illegal yung company nila. So, ayun na nga po mga lives ko. So, sana naman po ulit nakatulong yung update na ito. At, so, unsettled pa rin po siya hanggang ngayon. At, ito nga lang po yung saad dito sa account ko. So, babayaran ko nga daw po ito in full na 24,904. Dito nga po kay MBA under account name of MBA Consult PTE Limited. Nakalagay ang account number dyan at yung account name kung saan ko nga ba ipapadala yung repayment ko. So, until na mga loves, so wala po akong ginagawa ritong action. So, hindi ko po ito binabayaran dahil nga po napakalaki ng halaga po
na hinihingi nila or patong doon sa 1,800 na lamang na kulang po at umabot na po siya ng 24,905 ngayon. So, hindi naman po natin pinupulot yung pera at pinaghihirapan din po natin ever since po na nagpapagod tayo. Kaya nga po, malaking halaga po ito at hindi ko siya kaya pong i-afford para lang po i-bayad sa kanila. So, yun na nga po, lagi ko nga pong sinasabi na kung mag-home visit sila, so ayan, andito lang naman po ako sa bahay, so i-welcome ko naman po sila, but then, until now, so wala po naman nag-home visit. So, huwag po kayong matatakot dahil nga po, sa personal experience ko na nga po, ay umabot na po siya ng 1 year and 6 months ngayon, so wala naman pong home visit na nangyayari. So, malapit lang naman po kami, pero wala naman pong pumupunta ng mga ahente nila. Even nga po, text and calls, or via email. So, wala po ako dito natatanggap. So, ayun na po muna mga lalabs ko. So, sana nakatulong yung panibagong update natin na ito dito kay Cash Express. So, unsettled pa rin po siya hanggang ngayon. At wala po akong balak na bayaran siya dahil malaki po yung amount na ito at hindi ko rin po ito maaaring pulutin kung saan-saan dahil nga po na bawat cents na pinaghihirapan ko ay mahalaga na po yan para sa pamilya ko. So, lagi lang po tayong magdasal na ang lahat ng bagay na nangyayari, maging problema man po yan, at mga worries sa buhay po natin ay may mga katapat po yan na solutions. Kaya, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Always pray lamang po na everything will be alright. So, thank you mga lalabs ko. God bless po. Bye-bye.